Tayo nga ba'y niloko lamang ni dating Presidente Duterte? Yan ay isang tanong. Yan kasi ang sinabi ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio. Biro ba ito o talagang ipinangako ni Duterte noong siya po ay nangangampanya pa para sa kanyang ambisyon na maging presidente? Matatandaan kasi natin mga kababayan, nung nangangampanya pa itong si dating Presidente Duterte ay mayroon po siyang sinabing ganito: mag-jet ski ako papuntang Scarborough Shoal. Yan. At pagdating doon, hahamunin ko ang Chinese guard doon. Barilan tayo. Yan po ang sinabi ni dating Pangulong Duterte nung panahon ng kampanya. Ayun nga, pinagtiwalaan o pinagkatiwalaan siya ng sambayan ng Pilipino para ipagtanggol ang ating teritoryo, especially ito pong pinag-uusapan na West Philippine Sea. Pero ang masaklap po dito, nung nanalo na siyang presidente, ang sabi naman niya, loko-loko kayo, stupid kayo, pag naniwala kayo sa akin. Hindi nga ako marunong lumangoy eh. Aba, dito pa lamang mga kababayan, mag-isip na kayo. Pwede kasing pangako yan, pwede ring joke. Pero hindi magandang joke yan, lalong-lalo na ikaw ay nangangampanya at nag-aambisyon na maging presidente, ano? Lumalabas at ang tingin ng taong bayan dyan ay isang pangako. Mga kababayan, sa ngayon po ay may dalawa pong tao na hindi ko alam kung pinaglalaroan lang ba ang batas. Pinaglalaroan ba ang batas at ang gobyerno? Si Kibuloy, ayan. Di ba ang sabi niya, ang tapang-tapang niya eh. Sabi niya, haharapin daw niya sa korte ang anumang kaso na isasampa sa kanya. Ano nangyari? Nung sinampahan na ng kaso, ayon, nagtatago na. Hindi ginagalang ang batas. Yan ang maliwanag yan kay Kibuloy. At dahil nga sa pangyayaring yan, dumating na sa punto na mayroon na pong inoffer ang ating gobyerno o ang ating DILG na 10 milyong piso. 10 milyong piso. Para lang sa ikadadakip nitong si Pastor Kibuloy. Minasama pa ito ng mga tagapagtanggol ni Kibuloy eh. Minasama. Baka daw pera natin yan o pera ng taong bayan. Alam po ninyo mga kababayan, para sa akin, kahit saan man nanggaling po ang perang yan, hindi na ito malaking issue na dapat pang questionin eh. Nangyayari naman talaga ang pagbibigay ng reward para sa mga pugante o mga kriminal na pinaghahanap ng batas. Ang mahalaga ay madakip at maimbestigahan. Yan, di ba? Mapanagot. Kung sino man na may kasalanan. Kaya Pastor Kibuloy, kung nasaan ka man, wag mo nang hintayin po na ituro ka kung sino man yung mga taksil na nasa likod mo, Mas mabuting magbuluntaryo ka na lamang na sumuko. Harapin mo ang yung mga kaso sa korte para mapatunayan mo o kaya madipensaan mo ang iyong sarili. Isa pa po, ito pong si dating Presidente Duterte, na tila baga ay mas mataas pa siya sa batas eh. Diba, sabi nga natin, no one is above the law. Pero ang dating dito ay parang mas mataas pa sa batas itong si dating Pangulong Duterte. Tignan po ninyo. Ginamit po nila ang confidential funds para daw ipapatay ang mga komunista. Yun, diretsuhan pa niyang tinukoy or tinuro itong si Franz Castro. Pero ang una mong target sa intelligence fund mo, kayo, ikaw, Franz, kayong mga komunista ang gusto kong patayin. Sabihin mo na sa kanya. Ang alam ko naman ay nagsampa naman ng kaso itong si Franz Castro kay Duterte. Pero pinawalang bisa yata ng prosecutor, kaya hindi na umabot sa korte dahil sa prosecutor pa lamang, parang wala na. Pero ang una mong target sa intelligence fund mo, kayo, ikaw, Franz, kayong mga komunista ang gusto kong patayin. Sabihin mo na sa kanya. Ayan, pero tingnan nyo mabuti. Pansinin nyo mabuti yung mukha po ni Duterte. Nagbibiro ba yan o seryoso? Galit na galit di ba? Sa tingin ko hindi naman po biro yan eh. Hindi po nagbibiro. Seryoso niyang sinabi talaga.
Natatandaan nyo mga kababayan, nung panahon na presidente pa si Pangulong Duterte, 2020, year 2020 yata yon. May isa pong guro na nagbiro at nag-post sa TikTok yata o sa Twitter, 50 million reward. Yan. 50 million rewards para kung sino man daw ang makatsugi kay Pangulong Duterte. Ano nangyari? Ayun, dinampot siya kagad. Grabe, ano? Pag si Duterte ang nagbanta, wala yan. Pag kinumpronta na, sasabihin lamang, ay, joke lang yun. Ito pa. Ang intelligence fund, binili ko, pinapatay ko lahat. Kaya ganun ang Davao. Yung kasama ninyo, pinatigok ko talaga. Yun ang totoo. Yun. Tingnan ninyo, gamit na naman ang intelligence fund. About three of them, because there were three of them. I didn't really know how many bullets from my gun went through inside their bodies, but it happened. And I said I cannot lie about it. Ayan, sa kabila ng mga pag-amin ni dating Pangulong Duterte sa mga nagawa niyang kasalanan, bakit nananatili siyang malaya? Hindi ba kaya ng gobyerno ito? Totoo bang may taong mas mataas sa batas? Pinaglalaroan ng batas. Ang gobyerno particular, minumura pa nga ang presidente. Palagay ko panahon na para tuldukan ito. Pasok na, ICC. Sayang naman. Kailan ba kayo darating? Ang sabi nga ni Congressman Edsel Lagman ay, as long as former President Duterte is not indicted before the proper Philippine court, the Philippine justice system still fails to work for all the perpetrators and their victims. Kaya sa tingin ko mga kababayan, siguro ay napapanahon na para bigyang pansin naman ng ating gobyerno itong mga ganitong usapin. Okay mga kababayan, bukas po ang comment section para sa inyong mga opinion at kuro-kuro. Maraming salamat po muli sa panonood.